4 na miyembro na ng Senate Committee on Women and Children ang pumirma para bawiin ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan ng pirma ng 8 miyembro ng komite para baligtarin ang desisyon ni Committee Chair Senador Risa Hontiveros na i-cite in contempt si Kibuloy dahil sa patuloy na pang-iisnap sa investigasyon ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, pumirma na sina Senador Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. Andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Parang hindi naman siya sa yung mukhang gagawa ng gano'n. Kilala ko siya personally and nakakahiya naman na ako pahuhuli ko siya. Diyos ko, you don't do that to a friend. Gusto natin bigyan siya ng pagkakataon. 5 na dapat ang nakalap na pirma ni Padilla, kundi lang umatras si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, binawi niya ang pirma matapos daw reviewin maigi ang pahayag ng mga witness sa pagdinig. Ayon kay Padilla na unang tumutol sa contempt order, tinatawagan niya ang iba pang miyembro ng komite para pumirma sa reversal para rito. Sa ngayon, may 5 pang senador na pwedeng pumirma. Yan ay sina Senador Nancy Binay, Pia Cayetano, Mark Villar, Loren Legarda at Joel Villanueva. Tumanggi namang pumirma simulat sa poll sina Senador Grace Poe at Raffy Tulfo. Tingin naman ni Padilla, hindi napipirma si Senate Minority Leader Coco Pimentel lalo't naroon ito nang maghain ng mosyon na contempt si Hontiveros. Habang nangangalap pa ng pirma si Padilla, hindi raw muna aaksyonan ni Senate President Mig Zubiri ang pag-issue ng arrest order laban kay Kibuloy. Nag-usap kami kahapon, sabi niya, he will try to raise the signatures, meron daw siyang 7 days, so let's respect that. Hindi raw muna magbibigay ng pahayag sa issue si Hontiveros. Samantala, inutos ng isang judge sa California sa Amerika ang pag-unseal ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa mga kapwa niya akusado. Dahil dito, pwede nang isyuhan ng red notice ng Interpol si Kibuloy na wanted sa Amerika para sa mga kasong sex trafficking, fraud, cash smuggling at iba pa. Ayon sa US-based lawyer na si Attorney Lara Gregory, maaaring ito na ang unang hakbang sa extradition kay Kibuloy ng US Department of Justice. Kinukuha pa namin ang panig ni Kibuloy. Ang kanyang mga taga-suporta nasa Liwasang Bonifacio para sa isang prayer rally. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.